May mga panahon po sa buhay natin at sa mga nangyayari sa mundo na parang ang ganda naman na nangyayari. Parang okay naman yung nangyayari. Tapos bigla na lang magkakagulo. So merong panahon na parang okay naman yung nangyayari sa Middle East. Tapos bigla na lang nagkaroon ng gera yung US at Iran. So may panahon na parang ayos naman yung usapan sa Senado, tapos bigla na lang nagsigawan at nagsisihan at nagkabarilan anong isang araw. So may mga panahon na parang okay naman yung relationship ninyong mag-asawa, pero bigla na lang hindi ka kinibo ng asawa mo, tapos nung kinibo ka, ikaw pa yung sinisisi sa lahat ng nangyayaring problema sa family ninyo. So huwag mo na kayong tumingin sa asawa ninyo, okay? So I'm not talking about you. So may mga panahon na parang okay naman yung relationship natin sa Panginoon. We were enjoying our time with the Lord in prayer. Tapos bigla na lang nahulog tayo sa isang malaking kasalanan and we felt so ashamed. And so like sa history ng Israel, may panahon din na kalalabas lang nila sa Egypt, tapos tumawid sila sa Red Sea, tapos nagkakantahan pa sila sa tuwa at pagpupuri sa Diyos, tapos maya-maya lang ay puro reklamo na yung lumalabas sa bibig nila dahil wala silang makain. And so may panahon na narinig nila yung boses ng Diyos sa Mount Sinai, tapos sinabi nila lahat ng utos ng Diyos ay susundin namin, pero bigla na lang sumamba sila sa, gumawa sila ng golden calf at sinamba yung isang bagay na pinagbabawal ng Diyos na gawin nila. And so may panahon na pumasok na sila doon sa promised land, na-enjoy na nila yung rest, na-enjoy na nila yung tirahan na nabigay sa kanila ng Panginoon, tapos sinabi nila na wala silang ibang sasambahin maliban kay Yahweh, pero pagkatapos ng sumunod na henerasyon ay sumamba sila sa mga Diyos ng bansa na katabi nila. At dumating yung time na pinalaya sila ng Diyos dun sa promised land. And so, we'll see na merong similarity yung nangyari sa Genesis 3. Pagkatapos ng ilang linggo na pag-aaral natin sa Genesis 1 and 2, diba nakita natin na napakabuti ng lahat. Everything is good, everything is beautiful, everything is perfect. Pinatira sila ng Diyos sa Garden of Eden, tapos sagana yung binibigay ng Diyos na lahat ng kailangan nila, lahat ng pagkain na kailangan nila. And then pagdating mo sa dulo ng chapter 3 ng Genesis, ay pinalaya sila ng Diyos dun sa Garden of Eden. Tapos pagdating sa chapter 4, ay makita na natin na yung buhay ng tao hanggang ngayon ay we are living outside of the Garden of Eden. And so we ask yung question, anyari? Ano nangyari? And so yung sagot ay makita natin sa Genesis 3, mula verse 1 hanggang verse 13 na binasa natin kanina. So ito yung simula ng problema. Lahat ng problema na kinakaharap natin ngayon. Yung problema sa puso natin, yung problema sa pamilya natin, yung problema sa economy natin, yung problema sa gobyerno natin. Ito yung simula ng kasalanan. Ito yung simula ng sirang relasyon natin sa Diyos at sa bawat isa. And so, hindi lang ito kwento. When you listen to this story, hindi lang ito kwento na kahawig ng kwento ng buhay natin ngayon. Yes, mayroong similarity. Pero makita natin na ito yung kwento na pinagmulan ng lahat. Bakit ko nasabi yun? Kasi sa plano ng Diyos, itinalaga ng Diyos si Adan, hindi lang para siya maging ulo ng kanyang asawa, itinalaga ng Diyos si Adan para maging ulo ng sangkatauhan
na manggagaling sa Kanya or susunod sa Kanya. And so lahat tayo, without exception, lahat tayo ay galing kay Adan. Ibig sabihin, lahat tayo ay kaisa ni Adan. So ibig sabihin, lahat ng nangyayari dito sa Genesis 3, hindi lang ito tulad sa nangyayari sa buhay natin. This is our story. Kasama tayo sa kasalanan ni Adan. Kasama tayo dun sa consequences ng kasalanan ni Adan. So, yun yung sabi ni Paul sa Romans chapter 5, verse 12. Sabi niya doon, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino yung tao na tinutukoy niya? Si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, kaya tayo namamatay. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. So hindi lang tayo nagkasala na katulad ni Adan. Tayo rin ay nagkasala kasama ni Adan. Sabi pa niya sa 1 Corinthians 15:22, namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. So this is our greatest problem. Kahit gaano ka gulo yung nangyayari sa Senado, that's not our greatest problem. Yung greatest problem natin ay yung kaugnayan natin kay Adan sa kanyang kasalanan at dun sa kabayaran ng kasalanan na kamatayan. So as we listen dito sa Genesis chapter 3, so katulad ng sabi ko kanina, wag natin ito tingnan lang na, medyo kahawig yung storya ng buhay ko. Dapat natin tingnan na, this is our story. Lahat ng kwento ng buhay natin, yung buong kasaysayan ng mundo, ay sinasaklaw ng storyang ito. And when we listen to this story, hindi lang ito legend. Hindi lang ito mythology. Hindi lang ito illustration. This is true history. Ganyan kahalaga yung story na ito. And so, before we talk about ano nangyari sa verse 1 ng Genesis 3, dapat magsimula tayo sa ending ng Genesis 2. So, paano ba nagtapos yung Genesis 2? Nakasulat doon, parehong hubad yung lalaki at babae, pero hindi sila nahihiya. Yung makita mo na napakaganda nung kalagayan nila noon. Napakaganda ng relasyon ng tao sa isa't isa. Walang shame. Wala silang kinakatakot sa bawat isa. Wala silang ikinakahiya sa bawat isa. Wala silang dapat itago sa bawat isa. There's nothing wrong sa relationship nila and with God. Mamaya sa Genesis 3:8, narinig natin sa story, nakita natin doon na naglalakad ang Diyos sa garden kasama ang tao. Nakita natin yung magandang relationship ng Diyos sa tao. Nakita natin yung magandang relationship ng lalaki at ng babae. And then all of a sudden, pagdating sa Genesis 3, hindi nagtagal yung magandang relationship na yun. Nagkagulo ang lahat. So mula sa napakabuti sa nilikha ng Diyos, nagkaroon ng napakalaking problema. So ano nangyari? Nangyari kasi merong pumasok na kontrabida sa eksena. At pinakilala sa verse 1 na yung kontrabida na yon ay walang iba kundi yung ahas. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. So hindi sinabi dito kung sino yung ahas na yon, hindi sinabi dito, hindi pinaliwanag bakit yung ahas nagsasalita nung panahon na yon. Pero maliwanag sa buong sa scripture later on, ay yung ahas na ito ay walang iba kundi si Satanas. Sabi sa Revelation chapter 12 verse 9, siya yung napakalaking dragon o yung matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. So, we're not sure kung yung ahas ba na yon, ay kung si Satanas ba na espiritu because he's one of the angels, ay nag-anyong ahas o mayroong isang ahas na ginamit niya tapos pinasok niya para maging instrument ng kanyang temptation. And so, dinescribe yung ahas na ito sa Revelation 12:9 na mandaraya o kaya manloloko. Ayun yung plano niyang gawin, kaya siya pumasok sa eksena sa Garden of Eden para mandaya, para lokohin yung babae, para magsinungaling,
para kalabanin ang Diyos at ang tao na nilikha sa larawan ng Diyos. So bago pa pumasok yung kasalanan sa Genesis 3, bago pumasok yung kasalanan sa mundo, meron ng pumasok na yung kasalanan sa langit dahil sa pagrebelde ng mga anghel. Although hindi nakasulat yung story sa Genesis 3 because that's not the point ng story na ito. Pinakilala lang yung ahas dito sa Genesis 3:1 na ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Pinakatuso. So yung word na ginamit doon ay ginagamit din in a positive sense. Halimbawa sa Proverbs, merong sinasabi doon na ginagamit yung word na wisdom, prudence. So that's a positive sense. Pero yung description dito sa ahas ay merong negative connotations. Na yung karunungan na meron siya, if we can call that wisdom, ay gagamitin niya para sa kasamaan. So, matalino yung ahas. Mahusay siya na mag-strategize para mangyari kung ano yung plano niya. Pero, sinabi dito na hindi siya kapantay ng Diyos. Dinescribe yung ahas na isa lang siya sa mga nilikha ng Diyos. He's not on the same level as the Creator. He's just one of the creatures. Hayop na nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw. Yes, powerful yung kaaway natin. Matindi yung kalaban natin. And maraming beses na tayo na bumagsak sa tukso ni Satanas. Pero hindi siya kapantay ng Diyos. He's not on the same level as the Creator. So, ganito yung nangyari sa pagtukso ng ahas sa babae. So, ito yung first part ng story natin, ang pagtukso ng ahas sa babae. Verse 1 pa rin. Isang araw, tinanong ng ahas ang babae, sinabi ba talaga ng Diyos na bawal kayong kumain ng kahit anong prutas dito sa garden? Naalala niyo ano ba sabi ng Diyos sa Genesis 2? Kay Adan. Ang sabi doon ng Diyos sa verse 16, Genesis 2:16, sabi niya kay Adan, you may surely eat of every tree of the garden. So hindi lang binigyan sila ng permission ng Diyos na pwede ninyong kainin lahat. Ang sabi niya, kainin niyo lahat. You may surely eat. So ganun kabuti ang Diyos. Pero ang ginagawa dito ni Satanas ay gustong atakihin ng ahas ang salita ng Diyos para pagdudahan ng babae yung kabutihan ng Diyos. Para paniwalaan ng babae na hindi mabuti ang Diyos. Para paniwalaan ng babae na pinagkakaitan kayo ng Diyos ang mga mabubuting bagay. Pero yung ba yung totoo? So ano yung response ng babae? Parang okay naman yung sinabi niya. Parang pinagtanggol naman niya yung Diyos. Kaya sabi ng babae sa verse 2, verse 3, hindi naman ganun sabi ng Diyos. Ang sabi niya, pwede naman namin kainin ang kahit anong putas dito sa garden except sa putas ng puno na nasa gitna, yung tree of the knowledge of good and evil. Sabi ng Diyos, wag namin kainin yung putas ng punong yon. At sabi din niya, wag din daw naming hawakan or else mamamatay kami. So, sabi ng babae, pwede naman. Hindi naman bawal. Tama ba yung sinabi niya? Yes. So, paano niya nalaman yon? Most likely, sinabi ni Adan kay Eva, kasi kay Adan sinabi ng Diyos, yung utos na yon. And nagpapakita ito ng prophetic role ng lalaki to faithfully communicate kung ano yung salita na sinabi ng Diyos. Pero dapat, we are faithful sa sinabi ng salita ng Diyos. Ano yung problema sa sagot ng babae? Meron siyang binabago sa sinabi ng Diyos. Pinababaw niya yung sinabi niya na, pwede naman namin kainin lahat. Pero sabi ng Diyos, you may surely eat. Tapos may dinagdag pa siya. Yes, totoong bawal kainin yung prutas dun sa tree of the knowledge of good and evil, pero sinabi niya na, sabi din ng Diyos na wag din namin hawakan. So, posible na pinapalabas ni Eva na mas stricto ang Diyos kaysa sa sinabi niya sa kanyang salita. O kaya, baka naman si Adan yung nagsabi kay Eva na sabi ng Diyos, wag mo rin hawakan. So we don't know for sure. Pero makita natin dito na binabago niya yung salita ng Diyos. And then,
pinapababaw din niya yung consequences. Sabi niya, pagka ginawa namin yon, mamamatay kami. O kaya pwede kaming mamatay. Pero ang sabi ng Diyos, you will surely die. On the day that you eat of it, you shall surely die. Hindi ba doon nagiging malakas yung tukso sa atin? Kapag dinadagdagan natin yung salita ng Diyos, kapag binabawasan natin yung salita ng Diyos, kapag pinapababaw natin yung seriousness ng salita ng Diyos. Na sinamantala naman ng ahas para tuluyan na niyang baluktutin yung salita ng Diyos at sabihin niya na sinungaling ang Diyos. Look at verse 4 and verse 5. Ano sabi ng ahas sa babae? Tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain nun ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sabi ng Diyos, ano ulit sabi ng Diyos sa chapter 2, verse 17? Kapag kinain yung prutas ng tree of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Ano sabi ng ahas kay Eva? You will not surely die. Sino nagsasabi ng totoo? Ang Diyos o yung ahas? Pwede kayong sumagot. Ang Diyos. Sure kayo. Okay. Sino dapat pakinggan ng babae? Ang Diyos o yung ahas? Ang Diyos. Ang sabi ng Panginoong Yesus tungkol kay Satanas sa John 8:44, siya'y sinungaling. At siya ang ama ng kasinungalingan. Hindi lang siya nagsisinungaling. Siya rin ay murderer or mamamatay tao. Bakit? Kasi alam ni Satanas na nagsasabi ng totoo ang Diyos. So nung sinabi niya na hindi ka mamamatay, alam niya kung ano ang mangyayari na consequence. So ang gusto niya para sa tao is not for our good, but to destroy us. He's a murderer. Kaya sabi ni Christ, he's a murderer from the beginning. John 8:44. Tapos ano sinasabi ni Satanas? Sinasabi niya na sinungaling ang Diyos. So he is blaspheming God. Sinasabi niya na, God is not good. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi mapagkakatiwalaan ng Diyos. Huwag kang makinig sa Diyos, makinig ka sa akin. So si Satan is a master at manipulation. Kasi may mga sinasabi siya na hindi naman outright na kasinungalingan. Parang mga scammers. Masarap pakinggan. Parang totoo naman yung sinasabi nila. So si Satanas, inahaluan niya ng katotohanan yung sinasabi niya para mas maging appealing. Sinabi niya sa verse 5 na yung explanation, alam ba ninyo kung bakit kayo pinagbabawalan ng Diyos na kainin yon? Ito yung explanation. I will explain to you. Sabi niya, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened. And you will be like God, knowing good and evil. Kapag kumain sila noon, mabubuksan daw yung mata nila. Totoo ba yun? Yes, nangyari yun sa verse 7. Their eyes were open, pero not in a good way. So sinabi niya, you will be like God. Merong katotohanan ba yung sinasabi niya? Yes, in a sense, kasi actually they're already like God. Di ba? Ang tao ay created in the image and likeness of God. And so, very appealing para sa kanila ito. Kasi andun yung desire na maging kapantay ng Diyos. To be like God, knowing good and evil. Masama ba na malaman kung ano yung mabuti at masama? Siyempre, dapat alam natin kung ano yung mabuti, kung ano yung masama. Pero yung temptation dito, this is not just about intellectual knowledge, na magkaroon sila ng dagdag na kaalaman. Yung temptation dito ay for yung tempting sa kanila na magkaroon sila ngayon ng karapatan to judge or to decide o sabihin kung ano yung mabuti at masama, at yon ay karapatan lang or prerogative na belonging to God. Na siya yung judge, siya yung king. Siya magsasabi kung anong mabuti, siya yung magsasabi kung ano yung masama. So bakit pinagbawalan ng Diyos na kainin nila yung tree of the knowledge, yung putas ng tree of the knowledge of good and evil? Most likely, para subukan ng Diyos ang tao kung sila ba ay
magtitiwala sa Kanya na alam ng Diyos kung ano talaga yung mabuti at masama, kung ano yung mabuti sa kanila, kung ano yung masama sa kanila? Will they trust God na ibinibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nila at wala siyang ipagkakait sa kanila na kahit isang mabuting bagay? Will they trust God na yung kabutihan nila yung nasa puso ng Diyos? Or will they listen sa temptation ng ahas na sinasabi niya na hindi mo kailangan ng Diyos? Magpasya ka sa sarili mo. Kung ano sinasabi ng puso mo, yun ang sundin mo. Magiging masaya ka, promise, kapag gagawin mo yun. Gusto ba natin na mabuti yung mangyari sa atin? Wala naman siguro sa atin ang gusto na mapahamak yung sarili natin. Pero, will you listen to a serial killer? Will you listen sa isang serial na scammer? Of course not. Unless, kung ang pinaniniwalaan mong sinungaling, kung ang pinaniniwalaan mong maramot, ay ang Diyos mismo. At yun yung nangyari sa sumunod na part ng story. Pagkatapos ng tukso ng ahas sa babae, makita natin mula verse 6 hanggang verse 8, yung pagsuway. Pagsuway hindi lang ng babae, kundi pagsuway ng lalaki at ng babae sa utos ng Diyos. Ano ulit yung utos ng Diyos? Maliwanag ba yung utos ng Diyos? Ang sabi niya, huwag ninyong kakainin yung prutas sa punong iyon. Anong ginawa ng babae? Sabi niya sa verse 6, sabi sa story sa verse 6, kaya't pumita siya ng bunga, yung bunga na pinagbabawal ng Diyos, at kumain ito. Alam naman niya yung sinabi ng Diyos. Bawal kainin, pero kinain pa niya. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. We're trespassing yung boundary na sinet ng Diyos. Hanggang dito ka lang. Hanggang dito lang yung pwede mong gawin. So yung kasalanan ay pagrebelde sa Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Ang kasalanan ay pagrebelde sa Diyos na nagbigay sa atin ng hininga at buhay. Ang pagkasalanan ay pagrebelde sa Diyos na hari at dapat na nasusunod sa buhay nila. Na parang sinasabi ni Eva na meron siyang bandera na iwinawagayway. Na sinasabi, God is not my king. I am king. Ako yung masusunod. And that's what we do every time na sinusuway natin yung utos ng Diyos. Pero bago pa gawin ni Eva yung sinful act, nung pagkain doon sa prutas na pinagbabawal ng Diyos, hindi ba meron ng sinful desires sa heart niya? Kasi bago sabihin na kinain niya yon, ano sabi sa verse 6 sa simula? Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Merong sinful desire sa heart niya. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Pero sinabi ng Diyos na kapag kinain nila yung prutas na yon ay hindi makakabuti sa kanila. So hindi mabuti yon na kainin nila kasi ikamamatay nila. Hindi rin mabuti na pagkapakanasain dahil yon ay hindi para sa kanila. The knowledge of good and evil is not for them apart from God. Mainam ba na maging marunong? Siyempre, alam namang maging hangal o mangmang. We want to be wise. And it's good. Pero hindi sa paraan na independent from God. So ito yung binanggit ni Apostle John na naging fighter verse din natin the past few weeks. Sa 1 John chapter 2 verse 16. Yung desires sa heart ni Eva, yung desires na nasa heart natin, the desires of the flesh, masarap kainin yung bunga na yun. The desires of the eyes, ang gandang tingnan. And the pride of life, yung gusto niya na mas maging mataas yung kalagayan niya. Kahanga-hanga yung maging marunong. And then when you look at yung literal translation sa English Standard Version, sabi dito, the woman saw. Sa verse 6, the woman saw. Nakita, tinitingnan niya. Hindi naman masamang tingnan. Pero hindi lang ito about seeing. It's about making judgment. Na gumagawa siya ng judgment na salungat sa judgment ng Diyos. Naalala niyo yung sa Genesis 1? Diba? Every time na may nilikha ang Diyos,
God saw, and then it was good. God saw, and it was good. And pagdating sa Genesis 3, the woman saw. At siya yung nagpasya kung ano yung mabuti. Hindi ang Diyos. And she is taking God's place. Sinasabi niya, ako magpapasya. Ako masusunod. This is rebellion against God our King. So nakita ninyo yung kasalanan, hindi lang nagsisimula kapag ginawa natin yung sinful act. Di ba sinabi ni Christ yun sa Sermon on the Mount? Yung pangangalo niya, yung pagpatay, hindi naman nagsisimula kapag ginawa mo yung actual na kasalanan na yon, kundi dun sa sinful desires sa heart natin. So mayroong unbelief sa heart ni Eva. Hindi siya nagtiwala sa Diyos. Mayroong prideful arrogance na she's taking the place of God. And of course, it remains a mystery. Paano nagkaroon ngayon ng sinful desire sa heart ng tao, gayong lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti? And of course, kasama lahat ng nangyari sa Genesis 3 sa itinakda ng Diyos na mangyari. Nilikha ng Diyos na mabuti ang lahat, pero nilikha niya na merong possibility na magkasala yung tao, na yun nga yung nangyari. So hindi natin alam saan nanggaling yung sinful desires na yun. Pero ang malinaw na sinasabi sa Bible, God is not the author of sin. Hindi sa Kanya nagsimula ang kasalanan. But in His divine providence, kasama yon sa itinakda ng Diyos na mangyari. Yung posibilidad na magkasala ang taong nilikha ng Diyos, but not in a way na pwede nating sabihin, ang Diyos pa lang may kasalanan ng lahat ng ito. Of course not. Yun yung nilinaw ni James, sa James chapter 1, verses 13 to 15. Ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Yung ahas, yun ang nanukso, hindi ang Diyos. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, so sunggulang ay nagbubunga ng kamatayan. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinabi din ng Diyos, you will surely die. At dinamay pa niya yung kanyang asawa sa kasalanan niya at sa kapahamakang dulot. Pero literally nakalagay dito, si Adan ay kasama ni Eva during that time. Nakita ninyo kung paano nagkasala na si Eva, pero pinalala pa niya yung kasalanan niya dahil meron siyang sinama sa kasalanan niya. Do you remember kung ano yung pagkakalika ng Diyos sa babae sa Genesis 2? Pinag-usapan natin last week. Na yung babae ay Ezer Kenegdo. A helper suitable para sa lalaki. Na dapat sana ay katuwang niya, katulong niya, na makakasama niya sa pagsunod sa Diyos. Pero sa Genesis 3, yung babae naging kasabwat niya at kasama niya at pasimuno sa pagrebelde laban sa Diyos. Nagkasala din si Adan. Kasi kumain din siya ng pinagbabawal ng Diyos. Chronologically, sino yung unang gumawa ng kasalanan? Si Eva o si Adan? Huwag kayo matakot sa asawa ninyong katabi ninyo ngayon. Si Eva. Kasi siya yung unang kumain ng putas na ipinagbabawal ng Diyos. And then sumunod si Adan. Pero when we talk of sin, naalala ninyo yung prayer of confession natin kanina? Na we confess yung ginawa natin na hindi natin dapat gawin at hindi natin ginawa yung dapat na gawin natin. Si Adan, katabi ni Eva during that time. Tapos biglang may pumasok na ahas na nagsasalita na sa simula pa lang ay pwede na sabihin ni Adan, tumahimik ka. Nung sinabi niya na mali yung na sinungaling ang Diyos, pwede yung pinatahimik niya yung ahas. Nung sinabi ni Eva na bawal hawakan yung puno, pwedeng sinaway niya na yung asawa niya, hindi naman niya nasabi ng Diyos. At nung moment nakakainin niya na yung putas,
Bakit di niya sinaway? Alam niya yung pinagbabawal ng Diyos. Sino may kasalanan? Si Eva. Sino may kasalanan? Si Adan. By being passive, by being silent, wala siyang sinasabi kahit isang salita. So nangyayari na ito, he became unloving. Alam niya kung anong mangyayari sa asawa niya na mamamatay ang asawa niya. Gusto na ba niyang mamatay ang asawa niya? Gusto na ba niyang magpakamatay sa ginawa niyang pagkain doon sa prutas na yun? So ano yung unang epekto ng kasalanan ito sa kanila? Verse 7. At pareho nabuksan yung kanilang mata, so that's yung literal translation, at naalaman nilang sila ay mga hubad. So hindi ibig sabihin, bulag sila, hindi nila alam na hubad sila. Kundi their eyes were open, ibig sabihin, nakita nila, something is wrong with our nakedness. Meron ng shame na dati naman ay wala. You remember Genesis 2:25? So merong loss of innocence, merong loss of intimacy sa relationship nila sa isa't isa. Hindi nila matingnan yung bawat isa, hindi sila makalapit sa bawat isa. Nakita nyo, all of a sudden, dahil sa kasalanan nila, biglang nagkaroon ng massive turnaround doon sa creation. Kaya ito tinatawag na the fall. Na yung minsan sinasabi na pagkahulog sa kasalanan. Pero I prefer yung translation na pagbagsak sa kasalanan. Sabi ng Dutch theologian na si Herman Bavinck, winasak ng kasalanan ang buong sangnilikha. Ginawang kasalanan na dapat parusahan ng dating katuwiran. Karumihan ng dating kabanalan, kahihiyan ng dating kagandahan, kahabag-habag na pagdurusa ang dating pagpapala, kaguluhan ng dating kaayusan at kadiliman ng dating liwanag. So merong kahihiyan na dulot ng kasalanan. Anong ginawa ni Adan at Eva in response? Verse 7. Magkasama sila nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Gumawa sila ng damit, at least temporarily, para takpan yung kanilang kahubaran. Natakpan yung kanilang kahubaran. Pero natakpan ba yung kahihiyan nila? Natakpan ba yung kasalanan na ginawa nila laban sa Diyos? Obviously, yung sagot ay hindi. Anong kailangan nilang gawin? Di ba ang kailangan nilang gawin ay lumapit sila sa Diyos? Di ba ang kailangan nilang gawin ay aminin nila yung kasalanan nila, humingi sila ng tawad sa Diyos? Pero yung ba yung ginawa nila? Pagdating sa verse 8, narinig nila na naglalakad ang Diyos. Di ba? It's a beautiful picture na yung Diyos na ang tirahan ay nasa langit, ay bumababa dun sa lupa, sa Garden of Eden, tapos kasama yung tao na naglalakad. They're enjoying yung relationship with God. Nakakausap nila ang Diyos. Kasama nila ang Diyos. Pinapakain sila ng Diyos. Inaalagaan sila ng Diyos. Minamahal sila ng Diyos. Pero lahat ng yon ay nagbago. Narinig nila yung sound of the Lord. Na pwede rin i-translate na the voice of the Lord. You remember yung Israel na nasa Mount Sinai? Tapos nagsalita ang Diyos sa tuktok ng bundok, narinig nila yung 10 utos. Paano sila nag-respond? Nanginginig sila sa takot nung narinig nila yung Diyos. Nung narinig nila yung Diyos na dumarating, nanginginig din sa takot si Adan at si Eva. Nagtago sila sa mga puno. Sabi sa verse 8. Ayaw nilang lumapit sa Diyos. So ayaw nilang lumapit sa kanila yung Diyos. Ayaw nilang marinig kung ano yung sasabihin ng Diyos. As if makakapagtago sila sa Diyos. As if makakapagtago tayo sa Diyos. Yung mga may kasalanan, yung may mga warrant of arrest, pwede sila magtago sa gobyerno. But none of us can hide from God. So nasira yung magandang relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Nakita natin sa Genesis 1 and 2, obviously, ang Diyos ang bida. Pero mula verse 1 hanggang verse 7 ng chapter 3, wala ang Diyos sa eksena. May pumapel na ahas. May gustong maging katulad ng Diyos, si Adan at si Eva. Dahil ba ayaw magsalita ng Diyos? Dahil ba walang pakialam ng Diyos? Dahil ba hindi alam ng Diyos kung ano yung kalokohan na nangyayari doon sa Garden of Eden? No. Yun ay dahil merong kontrabida. Hindi lang isa. Hindi lang yung ahas yung kontrabida. Hindi lang dalawa. Hindi lang yung babae at yung ahas yung kontrabida. But 3. Kasama yung lalaki.
Ganito kalala yung kasalanan ng tao laban sa Diyos. There's no sin so small kapag ito ay laban sa Diyos. So anong naging pagtugon ng Diyos sa kasalanan ng tao? So yun huling titigan natin sa verse 9 at verse 13. Pwede naman silang tuluyang iwanan ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos, kapag kinain nyo yun, you will surely die. Pwede namang sa oras na yun, malagutan na sila ng hininga, mamatay na sila. Pero, yes, pumasok yung kasalanan. Ay, pumasok yung kasalanan, di pumasok yung kamatayan. Yung essence ng kamatayan, nagsimula na, bagamat 900 years pa, tatagal yung buhay ni Adan. Pero, meron ng separation from God. Nagsimula na yung kamatayan sa buhay nila. May tragic consequences yung kasalanan. Pero di ba makita natin sa verses 9 to 13 na hindi sila tuluyang iniwan ng Diyos. Hindi sila iniwan ng Diyos na mag-isa, bahala na kayo dyan. Kung gusto nyo yung sarili nyo masunod, bahala kayo. Kung gusto nyo mamatay, mamatay na kayo. Yes, may hatol ang Diyos. Next week, we'll take a look at mula verse 14. Sasabihin ng Diyos, ito yung judgment ng Diyos dahil sa kasalanan nila. Pero bago i-pronounce ng Diyos yung kanyang judgment sa kanila, ano yung nakita natin na first response ng Diyos sa tao? Paano nag-respond yung tao dun sa ginawa ng Diyos? Samayin natin ito sa 3 rounds of Q&A. Tanong at sagot. So yung first round ng Q&A, sa verse 9 and 10, so dumating yung Diyos, tapos tumawag ang Diyos sa lalaki, sabi sa verse 9, nasan ka? Hindi sinabi, nasan kayo? Ang unang-unang kinausap ng Diyos ay si Adan. Anong ginawa ng ahas? Ang unang kinausap niya, si Eva. Binabaliktad niya yung disenyo ng Diyos na mayroong primary responsibility yung lalaki as head of marriage, as head of the family. So dito, inuna ng Diyos yung lalaki na kausapin. Asan ka? Ito yung lalaki na hiningahan ng Diyos para magkaroon ng buhay. Ito yung lalaki na binigyan niya ng utos. Ito yung lalaki na binigyan niya ng trabaho. Ito yung lalaki na bigyan niya ng eser kenegdo para makatuwang niya. Ito yung lalaki na bigyan niya ng tirahan, binigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng lahat ng kailangan niya, binigyan niya ng responsibility to be the head of the human race. And God is holding him responsible. Tinanong ng Diyos, nasaan ka? Hindi dahil hindi alam ng Diyos. God is all-knowing. Wala tayong may tatago sa Diyos. Hindi kailangan mag-research ng Diyos para malaman kung nasaan si Adan. Anong pinapakita nito? Ang Diyos mismo ang naghahanap sa mga tao na nagkasala at nagrebelde laban sa Kanya. Siya yung ama na lumalapit sa kanyang anak kahit na malaki yung kasalanan na ginawa ng anak niya. Siya yung pastol na hinahanap yung kanyang mga tupa na naliligaw. Paano sumagot yung lalaki? Sa wakas. Nagsalita na rin si Adan. Kanina patatahimik. Sabi niya, verse 10, narinig ko po kayo naglalakad sa garden. Natakot ako kaya nagtago ako. Nakahubad po kasi ako. Inamin niya kung ano nararamdaman niya. Natatakot siya. Na nahihiya siya. Pero tama ba na nagtatago ka sa Diyos? Tama ba na lumalayo ka sa Diyos? Sabi sa Psalm 139 verse 1, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Meron ba tayong may tatago sa Diyos? Meron ka may tatago sa asawa mo? Meron ka may tatago sa church? Wala tayong may tatago sa Diyos. Verse 7, saan ako mapupunta upang ako'y makatakas? Meron ba siyang mapupuntahan? Meron bang napakalaking puno o napaka-dilim na kuweba para doon sumuot si Adan at hindi siya matatagpuan ng Diyos forever? No. Wala siyang takas sa Diyos. Wala tayong takas sa Diyos. Meron pang round 2, yung Q&A. Pagdating sa verse 11, tinanong siya ulit ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, bahala ka na nga sa buhay mo. Ang sabi niya, ang sabi ng Diyos, sino may sabi na kahubad ka? Kinain mo ba yung putas na pinagbawal ko? Okay, again, alam ng Diyos yung sagot. Hindi ito parang impeachment proceedings na nangangalap siya ng ebidensya. Alam ng Diyos exactly kung ano yung ginawa ni Adan. So yung purpose na ito is not for
his own information, kundi para bigyan ng pagkakataon yung tao na maging honest sa kanyang pag-amin sa kasalanan para humingi siya ng tawad sa Diyos para sabihin niya, opo, ginawa ko po yung sinabi niyo na bawal gawin. Nagkasala po ako laban sa inyo. Patawarin po ninyo ako. Please forgive me. Yung ba'y sabi niya? No. Ang sagot niya sa verse 12, kasi po, binigyan ako ng babaeng binigay niyo sa akin. O sa Biblia, ibinigay mo na aking makakasama, kaya kumain ito. Anong ginagawa ni Adan? Instead of taking responsibility sa sarili niyang kasalanan, sabihin, kasalanan ko, inilaglag niya yung asawa niya. Try to imagine, kung kayo yung babae, at katabi ninyo yung asawa ninyo, at sinabi ni Adan sa Diyos, ito po kasing babae na ito. Di ba? Taas ng kilay mo siguro kapag narinig mo yun sa asawa mo. May kasalanan ba yung babae? Lahat ng babae sumagot ng? May kasalanan ba yung lalaki? Yung lalaki ang sasabihin kong sumagot. Ang bilis ninyong mag-yes. Sinong nauna? Yung babae. Although pwede din natin sabihin na responsible of course si Adan. Dahil hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Sino yung mas malaki yung kasalanan? Pwede natin sabihin si Eva, kasi nagpaloko siya doon sa sinabi ng ahas. Pero when we look at yung scripture, yung lalaki na itinalaga ng Diyos as head, yung may mas malaking pananagutan, dahil sa kanyang kasalanan, hindi lang siya yung napahamak, hindi lang sila yung mag-asawa ay napahamak, yung buong sangkatauhan ay kasama and nag-suffer because of his sin. But of course, ang point dito is not to put blame. Yun nga yung ginagawa ni Adan. Sinabi niya yung babae. And we can do the same thing. Nasabihin, kasalanan ito ng asawa ko. May magkasalanan ako, pero mas malala yung kasalanan niya. Siya yung nauna. May kasalanan si Eva, may kasalanan si Adan. That's the point. There's no point in shifting the blame sa iba. At mas malala pa talaga yung ginawa ni Adan. Bakit? Hindi lang niya sinisi si Eva. Ang sabi niya, ito po kasing babae na ibinigay ninyo sa akin. So kung hindi ninyo ito ibinigay, hindi di sana nangyari lang lahat ng ito. And we live happily ever after. Kasalanan pa ng Diyos. Sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above. Kasalanan natin kung paano natin ginagamit yung mabuting ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi galing sa Diyos yung kasalanan. God is not the author of sin. Bagamat kasama sa panukala niya na mangyari, mahulog yung tao sa kasalanan. God is light, sabi sa 1 John 1:5. God is light and in Him is no darkness at all. Yes, yung pagbagsak ng tao sa kasalanan ay kasama sa plano ng Diyos. Hindi siya yung nakaupo sa trono niya sa langit at sinabi niya, oops, ano nangyari? I have to fix this. No. He's sovereign sa lahat na nangyayari rito. Pero, hindi ito kasalanan ng Diyos. Ito ay kasalanan ng tao. Kasalanan ng lalaki, kasalanan din ng babae. So yung third round ng Q&A, kinausap ng Diyos si Eva. Sabi niya sa verse 13, ano itong ginawa mo? Again, yung point, hindi para magpaliwanag siya, i-justify yung ginawa niya. Alam ng Diyos yung ginawa ni Eva. Alam ng Diyos yung seriousness ng kasalanan niya. Nagtanong ang Diyos para iparealize sa kanya, alam mo ba kung gaano kalala yung kasalanan na ginawa mo? Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Hindi lang dahil matakaw ka. Anong ginawa ni Eva? Sabi sa verse 13.
Katulad din ng asawa niya. Pareho sila. Niloko po ako ng ahas kaya kumain ako. Totoo ba na niloko siya ng ahas? Totoo ba na na-scam siya ng ahas? Yes. Si Satanas ang tempter, pero tayo yung nahulog sa kanyang tukso. We are not required na sumunod sa sinasabi ng ahas. We are not passive sa kasalanan natin. Huwag nating isipin na we are passive victims. Na para bang, Diablo, may kasalanan ng lahat ng ito eh. Yes, mananagot ang Diablo sa Diyos. Mananagot si Adan sa Diyos. Mananagot si Eva sa Diyos. Mananagot tayong lahat sa Diyos. E makita natin mula verse 14 kung gaano ka seryoso yung hatol ng Diyos sa kasalanan. Pero, next week pa natin pag-aaralan yan. So we'll end sa verse 13. And before we end, let's just spend some time reflecting. Ano yung theological and practical significance ng kwento na ito? This is very significant. Kasi ito yung turning point sa story ng Scripture, sa chapter 3. Pagkatapos ng story of the creation, sa chapters 1 to 2, tapos ito yung story ng pagbagsak ng tao. So yung una may kinalaman sa pagharap natin sa reality. Let us not deny kung ano yung totoo sa atin. Huwag nating i-minimize. Huwag nating i-trivialize yung kasalanan. Dapat nating harapin. So may kinalaman ito sa pagharap sa reality na dapat nating harapin kung gaano kalala o gaano kasama ang kasalanan. Ito yung isang bagay na ordinaryong nangyayari. Every day, ginagawa natin. So parang ordinaryo na lang. Makasalanan tayo. Sabi natin, tao lang. Nagkakasala. Pero ang kasalanan is no ordinary thing. Hindi ito isang maliit na bagay. Mas makikita natin kung gaano kalala yung kasalanan natin, not by comparing ourselves sa kapitbahay natin o yung mga napapanood natin sa Senado o yung mga kriminal o kaya yung mga drug pushers. Mas makita natin kung gaano kalala yung kasalanan if we set this on the backdrop of Genesis 1 and 2. Ang Diyos perfect in His holiness. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. And God is generously gracious na ibinigay sa tao lahat ng kailangan niya. Yung mundo na ginawa ng Diyos, napakaganda. Everything is good. Everything is perfect. Lahat ng binigay ng Diyos sa tao, bountiful yung provision ng Diyos. Gaano kalala yung kasalanan? Binaluktot natin o sinira natin yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. Sinabi natin, and every time we sin, lahat ng ginagamit natin sa pagkakasala ay galing din sa Diyos. Yung bibig natin, galing sa Diyos. Yung katawan natin, galing sa Diyos. Yung kamay natin, yung paa natin, galing sa Diyos. And we are using God's good gifts para magrebelde sa Diyos. Para sabihin sa Diyos, hindi ikaw ang masusunod sa buhay ko. Hindi ka mabuti. Sinungaling ka. Lalo na kung isipin natin yung unang kasalanan ng unang tao. Sabi ng Dutch theologian na si Petrus van Maastricht, tunay na napakalaki ng paglabag na ito at hindi sapat ang anumang pagtangis dito sapagkat ito ang pangunahing pagsuway ng buong sangkatauhan at ang pinakamatinding kapahamakan ng sanlibutan. Sa paglabag na ito, hindi natin dapat tingnan lamang ang isa o ilang tiyak na kasalanan, maging katakawan, kapalaluan o pagnanakaw, kundi ang mismong punlaan at imburnal ng lahat ng kasalanan. Sapagkat naroon ang kapalaluan, kawalan ng pasasalamat, kawalan ng pananampalataya, idolatry, pagsuway, kapabayaan, baluktot na pag-usisa sa kaalaman, pinakamasamang uri ng pagnanasa, pagnanakaw ng ipinagbabawal na bagay, kawalang puso, pagpatay, laban sa buong mundo, pagtataksil at paglabag sa tipan. Sa katunayan sa pagyurak sa sakramentong ito na lubhang banal, ay naroon ang pagpapahayag
ng kalahatang pagsuway, paghamak sa tipan, paghihimagsik, at ganap na pagtalikod sa Diyos. Hindi lang natin dapat makita kung gaano kalala yung kasalanan. Dapat nating maamoy kung gaano kabaho, kung gaano nakakadiri yung ginawa nating kasalanan. And the next, responsibility. Sinong may pananagutan sa kasalanan? Yes, malaking pananagutan ni Adan. He's the head of the human race. Kung di niya ginawa iyon, hindi tayo sana masasadlak sa problema ito. But we cannot avoid responsibility. Lahat tayo ay damay sa kasalanan ni Adan. And we must not be so prideful. Kung kayo kaya ilagay dun sa Genesis 3, sa tingin niyo, you will do better than Adam? Ang yabang natin. Sa halip na aminin natin yung kasalanan natin. Mayroon pa tayong mga questions. I'm trying to avoid. Yung ilang mga questions dito na karaniwan tinatanong ng iba. Bakit kasi nilagay pa ng Diyos yung puno na yun? Bakit pa siya gumawa ng tree of the knowledge of good and evil? Bakit hindi pinigilan ng Diyos yung ahas? Nung pumasok na yung ahas dun sa eksena. Bakit? And we put yung burden of responsibility sa Diyos mismo. Bakit nga kaya hindi sinagot sa Genesis 3 yung bakit? Bakit nagkaroon ng kasalanan? Ito yung insight mula sa isang commentary. Sa huli, walang dahilan para sa kasalanan. Sapagkat kung may bakit sa likod ng kasalanan, na we can explain saan nanggaling yung kasalanan, maaari sana nating ipalagay na sa ilang paraan ang kasalanan ay hindi completely our fault. Na ito'y bunga ng kahit bahagya lang ng ating genetics, yung pagkakagawa sa atin, o ng ating environment. Pero hindi masisisi ni Adan at Eva ang alinman sa mga ito. Wala silang masisisi. Sa Genesis 3. Sa pagkapakita ng fundamental irrationality. Lahat ng kasalanan irrational. Sa pagpapakita ng fundamental irrationality ng unang kasalanan at ng lahat ng kasalanang sumunod at lahat ng kasalanang ginagawa natin. Inilalantad tayo ng Biblia kung sino talaga tayo. Walang may dadahilan. We are without excuse. We are all responsible. And then third, instead of asking yung mga useless questions, let us reflect kung ano yung puso ng Diyos para sa mga makasalanan. Puso ng Diyos. Ano yung puso niya? Reconciliation. Di ba anong pangalan yung ginamit sa Diyos dito? Yahweh God, Yahweh Elohim. Yung pangalang Yahweh na narinig ng mga Israelita, He's the God of the covenant. Siya yung Diyos na inilalapit yung kanyang sarili, kaya nga nagpagawa ng tabernacle during the time of Moses. Kaya nga nagsalita ang Diyos sa kanila. Kaya ginabayan sila ng Diyos sa paglalakbay nila sa disyerto. Ang Diyos ang naglalapit ng kanyang sarili sa mga makasalanan. Ang Diyos ang tapat sa kanyang ipinangako. Pero sinabi ng ahas, did God actually say? Hindi niya ma-acknowledge na ang Diyos ay Yahweh, God. Hindi din ito in-acknowledge ni Adan at Eva. Hindi nila kinalala yung pusong ito ng Diyos. Pero di ba obvious sa story? Gaano man ka-tragic yung nangyari sa Genesis 3? Hindi ba natin nakikita yung puso ng Diyos na hindi sila agad pinatay ng Diyos, although they're deserving of death. Hindi niya agad iginawad yung hatol ng kamatayan bilang parusa sa kanilang kasalanan. Hindi ba't inilapit pa ng Diyos yung sarili niya sa kanila ng mga makasalanan? Hindi ba kinakausap pa sila ng Diyos kahit na nagtatago sila at nagdadahilan? Nilubayan ba ng Diyos ang tao? Nagsawa ba agad ang Diyos sa tao? Nagsawa ba agad ang Diyos dahil sa pagsuway ng tao? Di ba nakita natin yung pinakapuso ng Diyos na ayaw niya na mamatay yung tao? Ito yung heart ni God na ni-reveal niya. Na sinabi, Lord Yahweh, yung ginamit na pangalan naman sa Ezekiel 18 verse 23.
Ang sabi ng Diyos sa Israel, palagay niyo ba'y na-enjoy kong makita na mamatay ang masasamang tao? Hindi. Mas gusto kong talikuran nila ang kasalanan nila at mabuhay sila. Di ba nagtataka tayo? Hindi natin nakikita yung heart ni God eh. Nagtataka tayo, bakit ba kasi mayroon pang tree of the knowledge of good and evil? Namatay tuloy yung tao, pumasok tuloy yung kasalanan. Hindi ba dapat mas mamangha tayo doon sa katotohanan na may mas espesyal na puno doon sa gitna ng garden? Yung tree of life. Bakit hindi sila doon kumain ng putas? Di naman yung pinagbabawal ng Diyos so that they will live forever. Bakit pinili pa nilang kainin yung putas na magbibigay sa kanila ng kamatayan? Ang puso ng Diyos sa tao ay ilapit yung sarili niya sa atin so that we will live forever. Kaya mayroong tree of life. Pero yung kasamaan sa puso ng tao, lumalayo tayo sa Diyos at mas gusto pa natin yung kamatayan whenever we disobey God. So ang puso ng Diyos so that we will live forever. Paano mangyayari yun? Kailangan natin ng Redeemer. We need a Redeemer. Kailangan ma-realize natin sino ba yung kailangan natin na tagapagligtas. We're talking about sin mula pa kanina. And we need really a lot of time para pag-usapan kung gaano kalala yung problema natin. We're not talking about this every day. Pero ang pinaka-point ay hindi para ipamukha sa inyo kung gaano kalala yung kasalanan ninyo. Para ma-realize natin how desperate we are in our need of a Savior. Yung pinaka-point ng Genesis 3 ay hindi para turuan tayo na tingnan niyo yung ginawa ni Adan. Nahulog siya sa tukso ng ahas, itong dapat ninyong gawin para maiwasan natin yung tukso ng diablo. So that we can do better than Adam. Ang lesson sa atin ng Genesis 3 is that to motivate us, you can do better than Adam. Yung pinaka-point dito para sabihin sa atin na you are exactly like Adam and Eve. You cannot do better. Kahit ilagay tayo sa perfect environment, we will sin like Adam and Eve. Inilagay ng Diyos si Adan sa garden to represent us, but he failed big time. He failed big time. And we're exactly like him. Kailangan natin ng someone greater than Adam. Kailangan natin ng someone greater than ourselves para iligtas tayo sa miserableng kondisyon na kinalalagyan natin. Kahit gaano ka kadismayado sa nangyayari sa bansa natin, gusto mo na makatakas sa ibang bansa na lang ako. This is not our most miserable condition. Hindi yung gobyerno, hindi yung kaguluhan na nangyayari sa pamilya ninyo, but yung pagkakalayo natin sa Diyos. And sa kasaysayan ng Israel, naghahanap sila throughout the history of Old Testament, sino kaya yung darating na greater than Adam? Who will faithfully represent the human race so that we will live forever. Yung Israel, alam nila, wala ni isa man sa kanila. Kasi paulit-ulit nga silang bumagsak dun sa kasalanan, sa disyerto. Kaya sila namatay. They're all deserving of that. Nagkakaroon sila ng pag-asa kapag nagkakaroon ng king katulad ni David. Ayan na. Ayan na yung kailangan natin. Yes, he's a man after God's own heart. Pero katulad ni Eva, may nakita rin siya na maganda. Pinagnasahan niyang kuhanin ang hindi niya dapat kuhanin. Asawa ng iba. Pinapapatay niya pa yung asawa ni Bathsheba. David failed big time. He's also deserving of that. Kaya dumating yung greater David. He's the second and last Adam. And he's the Lord Jesus Christ. Tinukso siya ng ahas in every way. Sabi sa Hebrews chapter 4, na binasa natin kanina sa assurance of pardon. Tinukso siya sa lahat ng paraan. Hindi lang isang beses, hindi lang 3 beses, but over and over
again. Hindi lang sa Garden of Eden, kundi sa isang wilderness, may mailap na hayop at walang makain. Pero hindi siya nakinig sa boses ng ahas. Naging tapat siya sa salita ng Diyos. He exercised his authority as ruler doon sa created being, nilikha ng Diyos. Bumagsak si Adan. Bumagsak ang lahat ng tao sa kasaysayan. Except one. Si Kristo lang ang hindi bumagsak. Only Christ is qualified. Only Christ passed the test. Tinukso siya pero hindi nagkasala kahit isa. Wala siyang kasalanan. Pero siya pa yung hinatulan, siya pa yung inakusahan na siya ay lumapastangan sa Diyos. Siya pa yung sinisi sa kasalanan hindi naman niyang ginawa. Siya pa yung hinubaran at ipinahiya. Siya pa yung dumanas ng kahihiyan. Siya pa yung pinatay na parang isang kriminal. Samantalang tayo ang nagrebelde laban sa Diyos and we are the ones who deserve death. Ginawa ni Kristo ang lahat yon para sa atin. To take our place. Para hindi tayo mamatay. Lahat sa atin, we're going. Papunta tayo sa slaughterhouse. But Christ was slaughtered on our behalf so that we will not die and so that we will live forever. Para ma-enjoy natin ulit na makasama ang Diyos katulad sa Garden of Eden and much, much better kaysa sa na-experience ni Adam and Eve. So sa awa at habag ng Diyos, hindi ba nakikita natin yung puso ng Diyos na inilalapit niya yung sarili niya sa atin ng mga makasalanan at inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya. Na wag nang magtago. Napahamak tayo dahil kay Adan. But if we are in Christ, we will live forever. Anong dapat nating ikatakot? Anong dapat nating ikahiya? May nag-message sa akin kanina. Matagal ko na hindi nakakausap dahil sa isang malaking kasalanan na ginawa niya. But after 5 years, sabi niya sa akin, ang laki ng pagkahiya ko dahil sa laki ng kasalanan na nagawa ko. Pwede po ba tayo mag-usap? Yes. Sabi ko sa kanya, yes. Malaki yung kasalanan na nagawa mo. Malaki yung kahihiyan na dulot ng laki at dami ng kasalanan natin, pero higit na malaki, higit na malalim, higit na marami ang awa ng Diyos. So the Lord is inviting us to come. Kung ikaw ay isang makasalanan, at lahat tayo ay makasalanan, and you're not yet a Christian, may pag-usap kayo sa amin kung paano kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kay Kristo. And if you're a Christian, hanggang ngayon, meron kang tinatago ng malaking kasalanan na ayaw mong aminin. Come. You can talk to us. Walang kasalanan na napakalaki na hindi kayang bayaran ng awa ni Kristo. Let's pray.